Focused above. Bible truths, real answers, eyes in Jesus. Praise the Lord! Ngayon po ay nasa episode 9 na tayo ng ating pag-aaral at ang ating pong topic ay ang pagbabayad ng kaparusahan ng kasalanan. Tayo po ay umusal muna ng isang maiksing panalangin. Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ng may mapagpakumbabang puso, Panginoon. Naririto po kami, inaamin po namin ang aming mga kasalanan, inaamin po namin ang aming mga kahinaan. Patawarin po ninyo kami, Panginoon. At dalangin ko po, O Diyos, na bigyan mo po kami ng fresh mind, fresh spirit, open mind, Panginoon, humble heart, at nang sa gayon ay ma-receive po namin ang bagay na nais po ninyong ipaunawa sa amin sa araw na ito. At higit sa lahat, O Diyos, maisa pamuhay po namin ang mga salita ng Diyos na aming maririnig sa araw na ito. Salamat, O Diyos, patnubayan po ako na gagamitin mong magpahayag ng inyong salita. Ang mga manonood, mga makikinig, Panginoon, dalangin ko po na kayo po ang humawak sa kanilang mga puso't isipan nang sa gayon ay magkaroon po ng kaunawaan. At higit sa lahat, lumalim po ang pagkakilala nila sa inyo, Panginoong Jesus, nang sa gayon ay patuloy po nila makamtan ang buhay na walang hanggan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen at Amen. Praise the Lord! So, magsimula po tayo sa katotohanan ito. Ang kasalanan ay hindi lamang naghihiwalay sa atin sa Diyos. Ito ay may kaakibat ng mga kaparusahan na kailangang bayaran at mapagbigyan. Meron hong penalty ang mga kasalanan na dapat bayaran. Ito ho ang dahilan kung bakit napakaseryoso ng kasalanan. Hindi lamang ho ito usapin ng distansya mula sa Diyos. Hindi lamang ho ito sirang relasyon. Ito ho ay usapin ng katarungan. Dahil ang Diyos ay banal, matuwid at makatarungan, ang kasalanan ay hindi ho maaaring basta na lang palampasin o ipagwalang bahala. Ito ay nangangailangan ho ng tugon. Ito ho ay nangangailangan ng kabayaran. At ito ho ang katotohanan kailangang harapin ng lahat ng mga tao. Kaya ngayon ho, itanong natin ang pinakamahalagang tanong. Paano ho ba mababayaran ang kaparusahang ito? Kaya ba nating bayaran ang kaparusahan ng mga kasalanan sa pamamagitan ng ating mga sarili? Ngunit bago ho natin sagutin ang mga tanong na iyan, kailangan ho muna nating itanong ang isa pang bagay. Bakit ba natin kailangang bayaran ang kaparusahan ng kasalanan? Hindi ba maaaring patawarin na lang tayo ng Diyos? At kalimutan ng Diyos ang ating mga kasalanan? Sabihin ng Diyos, okay Joey, pinapatawad na kita. Kakalimutan ko na yung iyong mga kasalanan. Well, total, ang Diyos naman ay mabuti. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos ay merciful. Hindi ho ba? At sa punto pong ito, kailangan ho nating maunawaan ang kalikasan ng Diyos at ang ating walang hanggang kalagayan sa kanyang harapan. Kaya ho bumalik tayo. Huwag ho muna natin sa ating mga sarili, bumalik ho muna tayo sa Diyos at sa kanyang mga katangian. Dahil ho kung nais nating tunay na maunawaan ang kaparusahan ng kasalanan, kailangan ho muna nating maunawaan kung sino ang Diyos. Ito ho ang dahilan kung bakit mula pa ho sa simula ng ating mga episode, inilatag na ho natin ang pundasyon sa pamamagitan ho ng pag-aaral ng mga katangian ng Diyos. Sapagkat ang lahat ng tungkol sa kasalanan, lahat ng tungkol sa paghuhukom, at lahat ng tungkol sa buhay na walang hanggan ay nagmumula sa kanyang kalikasan. Unang kalikasan ho ng Diyos na atin hong dapat i-review at balikan, ang Diyos ay banal. Ang kabanalan ho ng Diyos ay nangangahulugan na siya ay ganap na malinis, lubos na hiwalay sa kasalanan at walang anumang katiwalian. Walang kadiliman sa Kanya, walang kasamaan sa Kanya. Siya ay ganap na sakdal sa Kanyang pagkadiyos. Dahil ho ang Diyos ay banal, hindi niya kayang tiisin ang kasalanan. Kaya ho ang kasalanan hindi maaaring manatili sa presensya ng Diyos. At dito ho nagsisimulang maging malinaw ang kahulugan ng walang hanggang kaparusahan. Ang walang hanggang kaparusahan ho ay hindi lamang tungkol sa pagdurusa. Ito ho ay patungkol sa paghihiwalay mula sa banal na Diyos. Kapag ka ho pinili ng isang tao na mabuhay ng hiwalay sa Diyos,
tinatanggihan natin ang Diyos, pinipili ho natin ang landas papalayo sa presensya ng kabanalan, ang paghihiwalay ho na yun. At kapag ho patungkol sa eternity ang ating pinag-usapan, nagiging walang hanggan. Amen po? Pangalawa ho, ang Diyos ay matuwid. Ang katuwiran ho ng Diyos ay nangangahulugan na siya ay laging gumagawa ng tama. Ang bawat hatol ho niya ay tama. Ang bawat pasya ho niya ay totoo. Hindi ho nagkakamali ang Diyos. Ang Diyos ho ay, at dahil ho dito, hindi ho niya binabaliwala ang kasamaan. Hindi ho niya tinatawag na tama ang mali o kaya ho mali ang tama. Dahil ho sa ang Diyos ay matuwid, kailangan ho niyang tumugon sa kasalanan ng tama. Kung may nagawang kasalanan, ito ho kailangang harapin. Kung may paghihimagsik, ito ho ay kailangang hatulan. Ito ho ang dahilan kung bakit ang ating eternity ay naaapektuhan ng ating mga ginagawa. Dahil ho ang katuwiran ng Diyos ay nangangailangan na ang bawat tao ay hatulan ayon sa katotohanan. At ito ho ang katotohanan. Kung ang isang tao ay patuloy na namumuhay na tumatalikod sa Diyos, siya ay may sala sa harap ng isang matuwid na hukom. At ang isang matuwid na hukom ay hindi maaaring basta na lamang ipagwalang bahala ang kasalanan. Amen? Pangatlo po, ang Diyos ay makatarungan. Ang katarungan ho ay nangangahulugan na ibinibigay ng Diyos ang nararapat, hindi sobra, hindi kulang. Ginagantimpalaan niya ang tama at pinarurusahan niya ang mali. Makikita ho natin ito ng malino sa salita ng Diyos, lalo na sa mga pagpapala at sumpa na kanyang ipinahayag. Mababasa ho natin sa aklat ng Deuteronomio, chapter 11, verses 26 to 28. Narito, aking inilalagay sa harap ninyo sa araw na ito ang pagpapala at ang sumpa. Ang pagpapala kung inyong diringgin ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos na aking iniuutos sa inyo sa araw na ito. At ang sumpa kung hindi ninyo didinggin ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos, kundi kayo'y liliko sa daan na aking iniuutos sa inyo sa araw na ito, upang sumunod sa ibang mga Diyos na hindi ninyo nangakilala. Makikita ho natin dito ang isang malino na prinsipyo. Ang pagsunod ay nagdudulot ng pagpapala at ang pagsuway ay nagdudulot ng kaparusahan. Ito ho ay hindi kalupitan. Ito ho ang tinatawag na katarungan. Ang Diyos ho ay hindi pa bago-bago o walang batayan. Hindi ho siya kumikilos ng walang dahilan. Siya ay tumutugon ayon sa katotohanan at katwiran. At mula ho dito, nauunawaan natin ang isang mahalagang katotohanan. Ang bawat ginagawa natin ay may katapat na bunga. Hindi lamang ito espiritual na katotohanan. Ito ho ay nararanasan natin sa ating mga buhay. At pagdating ho sa kasalanan, napag-uusapan na natin ang mga kaparusahan nito. Una ho, ang buhay ho ng tao sa mundong ito ay isinumpa. Ang mundo na ating ginagalawan ay isinumpa, ito ay sira. May sakit, may paghihirap, pagdurusa. Ang mga ito ho ay bahagi ng realidad. Ikalawa ho, espiritual na kamatayan. Inihiwalay ho tayo ng kasalanan sa Diyos dahil ho sa ating mga kasalanan. Ikatlo ho, pisikal na kamatayan. Ang ating katawan ho ay babalik sa alabok at ang kamatayan ho ay hindi maiiwasan. Ito ho ang mga realidad na nararanasan ho ng bawat tao at wala hong makatatakas dito. Ngunit may isang kaparusahan na higit sa lahat ng ito. Ito ho ang pinakaseryoso, pinakanakatatakot at walang hanggang bunga ng kasalanan. Ito ho ang kaparusahang walang hanggan, ang ikalawang kamatayan. Ngayon ho, narito ang pinakamahalagang tanong. Dahil naranasan na natin ang unang tatlong kaparusahan, may paraan ho ba upang maiwasan natin ang walang hanggang kaparusahan? May paraan ba upang maalis ang kaparusahan ng kasalanan? O ito ho ay mabayaran? Dahil kung ang Diyos ay banal, at ang Diyos ay matuwid, at ang Diyos ay makatarungan, hindi ho natin maaaring ipagsawalang bahala ang kaparusahan.
Ito ho ay kailangang harapin, ito ho ay kinakailangang pagbayaran. Kaya ho ang tanong ay hindi kung may kaparusahan. Ang tanong ho ngayon ay ito, may paraan ba upang ito ay mabayaran nang hindi na ho tayo magbayad nito sa kaparusahang walang hanggan? Ngayon, ito ho ang ating katanungan. Sino ang maaaring magbayad ng kaparusahan ng kasalanan? Alam ho ninyo mga kapatid, ang iba pang kaparusahan ng kasalanan na tinalakay ko ho kanina, binabayaran na ho natin dito sa buhay na ito, dito sa mundong ito. Naranasan ho natin yung mahiwalay tayo sa Diyos. Dumaranas ho tayo ng mga paghihirap. Namumuhay ho tayo na may takot at pag-aalala. Dinadala ho natin ang pagkakasala at kahihiyan. Na nakakaranas ho tayo ng walang kapayapaan. Naranasan ho natin ang sirang relasyon, betrayal, sakit, pagdurusa. Hinaharap ho natin yung karamdaman, mga sakit, panghihina ng katawan, at sa huli ho, pisikal na kamatayan. Alam ho ninyo, hindi ho theory ang mga ito. Ang mga ito ho ay realidad ng pang-araw-araw na buhay. At walang sino man ang makaiiwas ho dito. Ngunit ipinapakita rin ho ng salita ng Diyos ang isang bagay na hindi ho natin pwedeng baliwalain. Isang parusa ho na binanggit ko ho kanina na tinatawag ho nating ikalawang kamatayan, ang walang hanggang kaparusahan. Sabi ho sa Aklat ng Pahayag, chapter 20, verse 15, at ang sino mang hindi nasumpungang nakasulat sa Aklat ng Buhay ay itinapon sa dagat-dagatang apoy. Kaya nga ho, habang nararanasan na natin ang mga epekto ng kasalanan sa buhay na ito, may isang huliho at walang hanggang kaparusahan na naghihintay sa kasalanan. Ito ho ang pinakaseryoso sa lahat. Ngayon ho, napakalino ng tanong. Kung nararanasan na natin ang mga kaparusahang ito at kung tiyak ang walang hanggang kaparusahan para sa kasalanan, sino ho ang maaaring magbayad ng buong kaparusahan ng kasalanan sa harap ng isang banal na Diyos? Mababasa ho natin sa Aklat ng Roma chapter 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Alam ho ninyo, napakalalim ho ng talatang ito. Inaalis ho ng talatang ito ang lahat ng exceptions. Hindi ho iilan, hindi ho karamihan. Lahat, ang bawat tao ay nagkasala. Ngunit alam ho ninyo, may mas malalim na katuruan patungkol dito. Ang pareralang hindi nakaabot ay nangangahulugang hindi nakaabot o tumama sa target. Para ho itong isang namamana na hindi umaabot sa target niya ang kanyang mga araw. Tumututok sa isang perpektong target, ngunit gaano man tayo magsikap, hindi ho ito matamaan. At ano ho ang target na iyon? Ito ang kaluwalhatian ng Diyos. Ito ho ang kanyang perpektong pamantayan. Kahit ano ho ang ating gawin, kahit ano ho ang ating kabutihang gawin, ang ating kasalanan hindi ho pwedeng makaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ito ho ang kanyang kabanalan, ang kanyang katwiran at ang kanyang kadalisayan. At ito ho ang katotohanan. Walang pagsisikap ng tao ang makakaabot sa pamantayang iyon. Wala hong dami ng mabubuting gawa ang makapagpupuno sa agwat na iyon. Wala hong relihiyosong gawain ang makapag-aangat sa tao sa antas ng kabanalan ng Diyos. At dahil ang problema ay hindi lamang kung ano ho ang ginagawa natin. Ang problema ho ay kung sino tayo. Tayo ay mga makasalanan. At dahil ho dito, apektado na ang lahat ng ating ginagawa. Kahit ang ating mga mabubuting gawa, hindi ho nito kayang burahin ang ating kasalanan. Hindi ho nito pwede tayong itaas sa antas ng glory at kaluwalhatian ng ating Panginoon sapagkat tayo ho ay kulang. Kahit ho ang pinakamabuti nating pagsisikap, hindi ho kayang gawing matuwid tayo sa harap ng Diyos. Gumawa ka man ng kabutihan, magsimba ka man araw-araw, magbigay ka man ng abuloy sa lahat ng tao, ibenta mo man ang iyong bahay at ibigay ay pamudmud mo sa mga mahihirap ang lahat ng iyong kayamanan, kahit ho magmiyembro ka pa sa pinakamalaking relihiyon sa buong mundo o kaya doon sa mga relihiyon na nagsasabing sila ang tamang relihiyon, kahit magmiyembro ka pa doon, hindi mo magagawang bayaran
ang iyong kasalanan, sapagkat wala hong kakayanan ang tao na iligtas ang ating mga sarili. At dito ho natin kailangang maging tapat. Kung ang kaligtasan ay nakasalalay sa pagsisikap ng tao, wala hong maliligtas. Dahil ho ang pamantayan ay hindi kung mas mabuti ka ba sa iba, mas mabait ka ba kaysa sa kapitbahay mo, mas mabait ka ba kaysa dun sa churchmate mo, o kaya mas mabuting tao ka ba kaysa sa ibang mga tao. Hindi ho yun ang pamantayan eh. Ang pamantayan ho, ang perpektong kabanalan ng Diyos na napakataas at hindi ho natin kayang abutin. Sa harap ho ng isang banal na Diyos, kahit isang kasalanan lamang ay sapat na upang maging may sala ang isang tao. Kaya walang sino man ang maaaring tumayo sa harap ng Diyos at sabihin, well, Lord, karapat dapat akong patawarin. Napakabait ko, napakabuti ko. Wala ho. Dahil ang kapatawaran ay hindi ho pinaghihirapan. Ito ho ay nakakamit dahil sa biyaya ng Diyos. Hindi ho dahil sa pagsisikap natin, kundi ho dahil sa biyaya ng ating Panginoon. Amen po. Sabi po ng Efeso chapter 2 verses 8 to 9, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmapuri. Mga kapatid, ang kaligtasan ho ay hindi ho natin pwedeng paghirapan sa ating mga buhay. Hindi ho natin ito makakamit sa pamamagitan ng mabubuting gawa at hindi ho natin ito pwedeng pagtrabahuhan sa relihiyon. Ito ho ay biyaya at regalo ng ating Diyos. At dito ho nagiging malinaw ang katotohanan. Kung hindi ho natin kayang abutin ang Diyos, kung hindi natin kayang alisin ang ating mga kasalanan, kung hindi ho natin kayang bayaran ang kaparusahan, iisa lamang ho ang konklusyon. Para ho tayo'y maligtas, kailangan ho natin ng tagapagligtas. Kailangan ho natin ng isang gagawa ng hindi natin kayang gawin. Kailangan ho natin ng isang makaaabot sa pamantayan ng Diyos at haharap ho sa kaparusahan para sa kasalanan natin. Dahil kung wala hong magbabayad sa kaparusahan ng ating mga kasalanan, tayo ho ang magbabayad nito at ang kabayaran ay ang walang hanggang kaparusahan. Kaya ho ngayon, mas nagiging masidhi ho ang tanong, kung walang taong kayang magbayad ng kaparusahan ng kasalanan, sino ang maaaring gumawa nito? Sino ang karapat-dapat na humarap sa isang banal, matuwid at makatarungang Diyos at ganap hong makatugon sa kanyang katarungan? Ang sagot ho, binayaran ni Hesukristo ang kaparusahan ng ating mga kasalanan. Jesus Christ paid the penalties for our sins. Nakita ho natin ang mga katotohanan ito. Ang Diyos ay banal, matuwid at makatarungan. Ang kasalanan ay may kaparusahan sa buhay na ito at sa buhay na walang hanggan. At tayo ho bilang mga makasalanan, hindi ho natin kayang iligtas ang ating mga sarili, hindi ho natin kayang bayaran ang kaparusahan sa ating mga kasalanan, kaya tayo ho ay nakadestined to be thrown in the lake of fire. Kaya ngayon ho, naririto na ho tayo sa sagot. Hindi ho ito sagot ng tao. Hindi ho ito sistemang panrelihiyon. Hindi ho ito membership sa mga relihiyon. Hindi ho ito hanay ng mabubuting gawa. Ang sagot ho, ang Diyos. Ang Diyos mismo ang gumawa ng paraan. Dahil ho sa kanyang pag-ibig, hindi ho tayo iniwan ng Diyos sa ating kalagayan. Hindi niya tayo pinabayaan na harapin ang kaparusahan ng kasalanan nating mag-isa. Sa halip ho, siya ay gumawa ng paraan. Mababasa ho natin sa Aklat ng Roma chapter 5 verse 8, datapwat ipinakilala ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Pansinin ho nating mabuti. Namatay ho ang ating Panginoong Hesukristo, hindi ho noong tayo ay naging mabuti. Hindi ho noong inayos natin ang ating mga buhay. Hindi ho noong tayo ay mga karapat-dapat. Kundi habang tayo ay makasalanan pa, namatay ang ating Panginoong Hesukristo
para sa atin. Ito ho ang puso ng Diyos. Ang Panginoong Hesukristo ay naparito sa mundong ibabaw para ho sa layuning ito. Hindi lamang ho upang magturo, hindi lamang ho para gumawa ng himala, hindi lamang ho para magbigay ng blessing sa atin, kundi upang harapin ang kasalanan once and for all. Sabi ho ng Lucas chapter 19 verse 10, sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawala. Tayo ho ay nawala. Hiwalay ho tayo sa Diyos, nasa ilalim ng kaparusahan ng kasalanan. At ang ating Panginoong Hesukristo ay naparito upang tayo ay iligtas. Alam mo ninyo, ang kaparusahan ng kasalanan ay hindi ho dapat ipagsawalang bahala. Ito ho ay kinakailangang bayaran. At ito ho ang ginawa ng ating Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo. Kanyang kinuha ho ang kaparusahan na para ho sa atin. Sabi ho sa aklat ng 2 Korinto chapter 5 verse 21, yaong hindi nakakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin upang tayo'y maging katwiran ng Diyos sa Kanya. Alam ho ninyo, namuhay ho ang ating Panginoong Hesus ng walang kasalanan. Natugunan ho niya ang pamantayan ng Diyos ng lubusan. Ngunit kinuha ho niya ang ating lugar. Ang ating kasalanan, inilagay ho sa kanyang mga balikat nang siya ho ay ipako sa krus ng Kalbaryo. Pinasan ho niya ang ating mga kaparusahan. Sinasabi ho ng Biblia na ang kanyang kamatayan ay hindi lamang isang sakripisyo. Ito ho ay isang pagtubos. Sabi ho sa aklat ng Marcos chapter 10 verse 45, sapagkat ang anak ng tao ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. Ang pagtubos ay kabayaran ho upang palayain ang tao. Ito ho yung tinatawag nating redemption. The Lord Jesus Christ paid for the penalties of our sins. Sapagkat tayo ho ay nasa ilalim ng kasalanan, nasa ilalim ho tayo ng kaparusahan nito, at binayaran ho ng Panginoong Hesus ang halaga upang tayo ho ay matubos dito. At ang katubusan ho na to ay hindi ho mura. Hindi rin ho ito simboliko. Ito ho ay napakahalaga. Ayon ho sa aklat ng Efeso chapter 1 verse 7, sa Kanya ay mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo, ang kapatawaran ng mga kasalanan ayon sa kayamanan ng Kanyang biyaya. Sa pamamagitan ho ng Kanyang dugo, ibig sabihin ho, sa pamamagitan ng Kanyang buhay na inialay sa krus ng Kalbaryo, ang ating mga kasalanan ay maaari ng mapatawad. Sa pamamagitan ho ng Kanyang sakripisyo, ang kaparusahan ay maaari ng maalis. Praise the Lord! At mas lalo ho itong pinalinaw ng kasulatan. Sabi ho ng unang Pedro chapter 2 verse 24, na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng punong kahoy, upang tayo na mga patay na sa mga kasalanan ay mabuhay sa katwiran. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat ay nangagpagaling kayo. Mga kapatid, hindi lamang ho basta namatay ang ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Dinala ho niya ang ating mga kasalanan. Kanyang pinasan ang ating mga kaparusahan. Siya ang nagdusa para sa atin sapagkat siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. At dahil sa kanyang ginawa, meron na ho tayo ngayong pag-asa. At tutunay ho at totoo ang pag-asang ito. Ito ho ay isang walang hanggang pag-asa. Sabi ho sa unang Thessalonica chapter 1 verse 10, si Jesus na nagliligtas sa atin mula sa darating na puot. Ang puot ho na ito, ang ikalawang kamatayan ay nararapat ho para sa atin. Ito ho yung nag-aantay sa ating mga makasalanan. Pero iniligtas ho tayo ng ating Panginoong Hesukristo mula rito. At ito ho ang katotohanan. Ang kaparusahan ng kasalanan ay nabayaran na. Amen po? Pero hindi ho tayo ang nagbayad nito. Ang ating Panginoong Hesukristo ang nagbayad nito doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya ho ngayon ang tanong ho hindi maaari bang mabayaran ang kaparusahan? Sapagkat ito ho ay
nabayaran na. Mga kapatid, nakita ho natin na ang Panginoong Hesukristo ang nagbayad ng kaparusahan ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo sa krus. Kailangan ho nating itanong ngayon ito, ano ang dinala ng katubusang iyon sa atin? Ano ho ang bunga ng redemption ng ating Panginoong Hesus para sa bawat isa sa atin? Sapagkat ang katubusang ito ay hindi lamang sa hinaharap. Ang katubusang ito ay nagsisimula sa buhay na ito at nagpapatuloy sa buhay na walang hanggan. Una ho, ang katubusan ay nagdudulot ng kapatawaran ng mga kasalanan. Nabasa ho natin kanina sa Efeso chapter 1 verse 7. Sa Kanya ay mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo, ang kapatawaran ng mga kasalanan ayon sa kayamanan ng Kanyang biyaya. Mga kapatid, ito ang ibig sabihin nito. Ang ating mga kasalanan ay hindi na ibibilang laban sa atin. Inalis na ho ang ating pagkakasala. Nabura na ho ang listahan. Nabura na ho ang talaan ng ating mga kasalanan. Hindi ho dahil pinaghirapan natin, kundi dahil binayaran ito ng ating Panginoong Hesukristo. Ikalawa ho, ibinabalik ng katubusan ang ating ugnayan at relasyon sa Diyos. Hindi ho ba inihiwalay ho tayo ng kasalanan sa ating Diyos? Ngunit sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, tayo ho ay naibabalik. Sabi ho ng Roma chapter 5 verse 10, sapagkat kung noong tayo'y mga kaaway pa, ay pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng Kanyang anak. Dati ho tayo mga kaaway ng Diyos Ngunit ngayon ho, sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, maaari na ho tayong makipagkasundo sa Diyos. Actually ho, tayo ho ay mga anak na ng Diyos. Hindi na ho tayo malayo. Tayo ho ay inilapit na sa ating Diyos. Ikatlo ho, ang katubusan ay nagbibigay sa atin ng bagong buhay. Hindi lamang ho ito pagbabago ng asal o pagbabago ng ugali, kundi isang bagong simula. Sabi ho sa aklat ng 2 Korinto chapter 5 verse 17, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay lumipas na. Narito, ang lahat ng mga bagay ay naging bago. Mga kapatid, dahil tinubos tayo ng ating Panginoong Hesukristo, magkakaroon tayo hindi lamang ng panlabas na pagbabago, kundi isang pagbabago mula sa ating kalooban. Sapagkat ang ating mga buhay, hindi na ho tayo yung lumang tayo. Tayo ho ay magiging mga bagong nilalang. Isang bagong buhay na nagsisimula kapag ang isang tao ay nagbalik loob sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ikaapat ho, ang katubusan ho ay nagpapalaya sa atin mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Ang kasalanan ho ay wala na hong kapamahalaan sa atin. Sabi ho sa Roma chapter 6 verse 14, sapagkat ang kasalanan ay hindi maghahari sa inyo. Ibig sabihin ho nito, hindi na ho tayo alipin ng kasalanan. Hindi na ho tayo nakatalay upang mamuhay sa dating paraan, sa dati nating buhay. Kundi sa pamamagitan ho ng ating Panginoong Hesukristo, may kalayaan na ho tayong mamuhay para sa Diyos. Pero alam ho ninyo, hindi pa ho dito natatapos ang katubusan. Ang kabuuan ho nito ay makikita ho natin pagdating natin sa walang hanggan, sa buhay na walang hanggan. Una ho, iniligtas tayo ng katubusan mula sa walang hanggang kaparusahan. Praise the Lord! Ito ho ang napakagandang balita. Sabi ho sa unang Thessalonica chapter 1 verse 10 na nabasa na ho natin kanina, si Jesus na nagliligtas sa atin mula sa darating na puot. Ang darating na puot po na to, yung ikalawang kamatayan at walang hanggang pagkakahiwalay sa Diyos, tayo ho ay iniligtas na ng ating Panginoong Hesukristo. Tinubos na ho niya tayo at binayaran na ho ng Panginoong Hesus ang kabayaran ng ating mga kasalanan at hindi na ho tayo itatapon sa apoy ng impyerno kung tayo ho ay magbabalik loob sa Diyos sa pamamagitan ng pagsusuko ng ating mga buhay sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? Ikalawa ho, ang katubusan ho ay nagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Sabi ho ng Roma chapter 6 verse 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan,
Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Mga kapatid, mayroon na ho tayong buhay na walang hanggan. Hindi na ho tayo itatapon sa kaparusahang walang hanggan, but magkakaroon na tayo ng eternal life. At ito ho ay hindi ho natin pinaghirapan. Hindi ho dahil sa mabubuti nating gawa. Hindi ho dahil sa mabubuti tayong mga tao, mababait tayo, kundi ito ho ay ibinigay sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen ho? Ikatlo ho, dinadala tayo ng katubusan sa presensya ng Diyos magpakailanman. Ang mismong bagay na pinaghiwalay sa atin ng kasalanan ay ganap hong ibabalik. Sabi ho ng unang Thessalonica chapter 4 verse 17, at sa gayon ay palagi tayong makakasama ng Panginoon. Mga kapatid, wala na hong paghihiwalay, wala na hong distansya. Makakapiling na ho natin ang Diyos magpakailanman. Kaya ho kapag babalikan natin at titingnan ho natin ang redemption o yung katubusan, makikita ho natin ang mga bagay na ito. Sa buhay na ito, kapatawaran, pakikipagkasundo sa Diyos, bagong buhay, kalayaan, at karapatang maging anak ng Diyos. At sa buhay hong darating, pagkaligtas mula sa walang hanggang kaparusahan, buhay na walang hanggan, at makakapiling ho natin ang Diyos magpakailanman. Amen po? Kaya ito ho ang tiniyak ng ating Panginoong Jesus sa pamamagitan ho ng kanyang sakripisyo. At ito ho ay kanyang iniaalok. Hindi ho ito pansamantalang ginhawa. Ito ho ay ganap na katubusan ngayon at magpakailanman. At sa ating pong conclusion at bago sa ating pong pagtatapos sa pag-aaral na ito, balikan ho natin yung ating mga napag-usapan. Number 1, ang Diyos ho ay banal, matuwid at makatarungan. At ang kasalanan ho ay hindi maliit na bagay. Ito ho ay may kaakibat na kaparusahan. At ang buhay ho sa mundong ito ay mahirap dahil sa kasalanan. Meron ho tayong spiritual na kamatayan, physical na kamatayan, mga karamdaman, anxiety, fear. At sa huli ho, walang hanggang kaparusahan sa ikalawang kamatayan. Ito ho ang realidad na kailangang tanggapin at harapin ng bawat tao. Pero hindi ho dito natatapos ang kwento dahil ang Diyos sa kanyang pag-ibig, gumawa ho siya ng paraan. Hindi niya tayo pinabayaang mapapahamak. Hindi ho niya tayo iniwan upang harapin ang kaparusahan ng kasalanan ng mag-isa. Isinugo niya ang kanyang bugtong na anak. Ang Panginoong Hesukristo ay naparito sa mundong ito hindi lamang upang magturo, hindi lamang upang gumawa ng himala, hindi lamang upang magpala, kundi upang magligtas. Namuhay siya ng walang kasalanan, natugunan niya ang perpektong pamantayan ng Diyos, at sa krus, kanyang kinuha ang kanyang lugar, binayaran niya ang ating mga kasalanan, dinala niya ang ating mga kasalanan, pinasa niya ang ating mga kaparusahan, at tayo po ay iniredeem ng ating Panginoon mula doon sa apoy ng impyerno sapagkat binayaran niya ang hindi natin kayang bayaran. At sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesukristo, ang katubusan ng kasalanan ay naging available para sa lahat ng mga tao. Posible na ho ang kapatawaran ng mga kasalanan. Posible na ho ngayon na makapagbalik loob tayo sa Diyos, na mabuo huli ang ugnayan natin sa Diyos, makipagkasundo ho tayo sa Diyos. Posible na ho ngayon ang bagong buhay at napaka-posible na ng buhay na walang hanggan. Ngunit naririto ho ang katotohanan na hindi ho dapat baliwalain. Ang ginawa ho ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo ay dapat ho tanggapin. Hindi ho ito automatic sa lahat ng tao at hindi ho niya pinipilit ang mga tao, hindi ho niya ipipilit ang kanyang sarili. Kundi ho tayo ay tinatawag ng Diyos na tumugon. Kailangan hong mag-respond tayo doon ho sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya't sabi ho sa Gawa chapter 17 verse 30, ngayon nga'y ipinag-uutos ng Diyos sa lahat ng tao, sa lahat ng dako na magsisi.
Ang pagsisisi ho, katulad ho ng tinalakay natin noong nakaraang linggo, ay paggawa ho ng matibay na desisyon na magbalik loob sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Ito ho yung gagawa ka na ng desisyon na makikipagkasundo ka na sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aalay at pagsusuko ng iyong buhay sa ating Panginoong Hesukristo. Ito ho ang paanyaya ng Diyos. At patuloy at paulit-ulit ko pong sinasabi, huwag na ho kayo magpapatumpik-tumpik pa. Ngayon ang araw ng kaligtasan, hindi ho mamaya, hindi ho bukas, sapagkat ang kinabukasan, maaaring ito ho ay huli na. Ang atin hong kaligtasan ay makakamtan lang ho natin habang tayo'y nabubuhay pa. Ngunit kung tayo ho ay namatay na hindi ho natin nakakamtan ang kaligtasan, ay mapupunta ho tayo doon sa ikalawang kamatayan. Amen? Kaya ho tayo po ay magpatuloy po na lumapit sa ating Panginoon. Tayo po ay patuloy na gumawa ng desisyon na magbalik loob sa ating Diyos. Mga kapatid, mahal na mahal ka ng Diyos. Tinubos ka na ng ating Panginoong Hesukristo. Binayaran na niya ang lahat ng iyong mga kasalanan. Pwede ka maging bagong nilalang. Magkakaroon ka na ng buhay na walang hanggan. Lumapit ka sa Panginoong Hesus, inaantay ka niya. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming Diyos, salamat Panginoon sapagkat kayo po ang nagsugo sa aming Panginoong Hesus upang tubusin kami sa aming mga kasalanan, upang bayaran ang kabayaran at kaparusahan ng aming mga kasalanan. Panginoong Hesus, we are forever grateful to you, Lord God, sapagkat kami po ay inyong tinubos at niredeem mo po kami, Panginoon. Dalangin ko po na ang bawat isang kasama ko pong nananalangin ngayon, patuloy po nilang maunawaan ang katotohanan ito at patuloy po silang gumawa ng desisyon sa kanilang mga buhay na magsuko ng buhay nila sa inyo, Panginoon. Na sila po ay magbalik loob sa inyo at nang maranasan din po nila ang kapayapaan, O Diyos. Maranasan po nila ang kagalakan. Matuto po sila magmahal at magkaroon po sila ng buhay na walang hanggan. Magkaroon po sila ng kapanatagan ng kanilang mga kalooban sapagkat ang kanilang mga kasalanan ay pinatawad na. Salamat po Panginoong Hesus sa kapatawaran ng aming mga kasalanan at nawa po ang bawat araw ng aming mga buhay, ma-enjoy po namin ang fellowship with the Holy Spirit sapagkat ito po ay isang napalaking biyaya na nanggagaling po sa inyo. Salamat o Diyos, ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat ho minsan pa sa inyong pagsama sa akin sa ating pag-aaral na ito. Sa susunod ho nating episode, napakahalagang katanungan ang ating sasagutin. Bakit ho ba kinakailangan pang mamatay ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo? Wala ho bang ibang paraan para ho tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan? Kaya mga kapatid, magpatuloy ho tayong hanapin ang katotohanan. Maging masigasig ho tayo na mas makilala pa ang ating Diyos na buhay. At kung loloobin po ng Panginoon, magsama-sama po tayo minsan pa sa isang linggo sa ating online Bible study na ito. Focused above. Bible truths, real answers, eyes in Jesus.